Aabot sa 10,000 sasakyan ang dumadaan sa Katipunan Avenue sa Quezon City tuwing rush hour. Kaya katakot-takot na traffic ang dulot niyan. Nag-inspect na ang MMDA sa lugar para makita ang solusyon sa problema. May report si Joshua Garcia. Live, Rise and Shine, Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Dayan, nagsagawa ng inspection ngayong umaga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Quezon City para pag-aralan kung paano maiibsan ang bigat ng trapiko lalo na pag rush hour. Dayan, sa pinakauling datos ng MMDA, nasa mahigit 9,000 sasakyan na dumadaan dito sa Katipunan Avenue tuwing rush hour sa umaga, habang nasa mahigit 10,000 naman sa hapon. At karamihan dito ay mga pribadong sasakyan na naghahatid sundo sa dalawang malaking eskwelahan dito gaya nga ng Ateneo at Miriam. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, kasalukuyan na nilang pinag-aaralan ng ilang adjustments na maaari nilang gawin para mapagaan ang daloy ng mga sasakyan dito. Ang posible nating ma-apply dito, kung mga tinitingnan natin, yung kanilang freezing area doon sa mga vehicle na walang sticker, baka po pwede i-adjust pa ng konti para mas maraming sasakyan ng ma-accommodate nang hindi pumuntis dito sa mga nasabing Katipunan. Pagpaaralan sa kung paano masusolusyonan ang bigat ng trapiko, lalo ngayong pasukan ng mga estudyante. Kaya nahihirapan yung going straight southbound, nai-impede dahil sa papasok ng mga estudyante, papasok ng Ateneo at papasok ng Miriam. Yun ang tinitingnan natin, baka ilimit lang natin sila, pag-aaralan natin, baka pwedeng ilimit lang sila hanggang 2 lane during rush hour. Dayan, isa rin sa mga nabanggit na nilang adjustment ay yung paglalagay ng poles o separators para malimitahan nga yung linya ng sasakyan, partikular na yung mga papasok ng Ateneo at Miriam. At sa mga oras na ito, Dayan, kung napapansin nyo sa aking likuran ay mayroon na nga ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan pareho sa northbound papuntang Commonwealth, Quezon City. Gayon din pa southbound papuntang Pasig, Marikina dahil nga sa volume ng mga motorista na dumadaan dito sa Katipunan Avenue. Dayan? Okay, Joshua, maliban doon sa paglalagay ng poles o separator, magdadagdag ba ng tauhan dyan ng MMDA para gabayan yung mga motorista, Joshua? Yes, Dayan. Tinanong natin niya kay Atty. Vic Nunez ng MMDA at ayon sa kanya ay magdadagdag sila kahit paano ng 5 tauhan nila kada shift. At ayon naman sa Traffic and Transport Management Department ng Quezon City ay willing naman sila mag-augment ng kanilang mga tauhan para nga gabayan ng mga motorista at siguraduhin walang magiging pagkaantala sa biyahe ng mga ito, partikular lang dito sa Katipunan Avenue. Dayan? Maraming salamat, Joshua Garcia.